Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Mario. At ang kwentong isasalaysay ko ngayon ay tungkol sa isang convenience store na naging bahagi ng buhay ko ng halos 1 taon. Isang branch na kahit ngayon ayaw ko nang madaanan. Kahit nasa gitna pa ito ng mataong kalsada sa Espanya Boulevard, malapit sa Lacson Underpass at ilang hakbang lang mula sa riles ng tren papuntang Blumentritt. Isang lugar na araw-araw ay puno ng estudyante, jeep, tricycle at ingay ng lungsod. Pero sa oras na lumampas ang hating gabi, nagiging ibang mundo ito, ibang espasyo, ibang realidad. Noong 2018, Boss Pau, nagtrabaho ako bilang graveyard crew sa isang 24/7 convenience store sa tapat ng isang lumang gusali na matagal ng bakante. Ang duty ko ay mula 10 PM hanggang 6 AM. Ang oras na halos wala nang bumibili maliban sa mga taxi driver, call center agents, at ilang taong hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ang sahod ay sakto lang, pero dahil malapit sa inuupahan kong maliit na kwarto sa Sampaloc, tinanggap ko na rin. Noong una ay para lang itong normal na trabaho. Paglilinis, pagre-refill ng shelves, pagtanggap ng deliveries. Pero habang tumatagal ako doon, napansin kong may mga oras sa gabi na kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Yung tipong kahit maraming dumadaan na jeep sa Espanya, parang hindi ko sila marinig kapag nasa loob ako. Para bang humihiwalay ang convenience store sa normal na mundo at nagiging sarili nitong maliit na kaharian na may sariling oras at sariling batas. Nagsimula ang lahat sa isang madaling araw, bandang 2:40 AM. Refilling time ko noon sa aisle ng canned goods nang mapansin kong bukas ang freezer door ng ice cream. Hindi naman ito nakabukas kanina. Wala rin namang customers na dumaan. Akala ko ay hangin lang, pero tumaas ang balahibo ko nang makita kong may bahagyang forma ng anino na nakadikit sa salamin. Parang may nakatayo sa likuran ko. Nang lumingon ako, Boss Pau, ay wala namang tao. Pero ang freezer door ay gumagalaw pa rin. Dahan-dahang sumasara na parang may humahawak. Hindi ko iyon inisip masyado, pero mula noon, gabi-gabi na itong merong kakaiba. May mga bote sa shelves na biglang gumugulong pababa. May scanner na tutunog kahit walang hinaharang. Minsan ay yung mismong automatic door ay biglang bumubukas kahit walang tao, walang hangin, at walang sasakyan sa harap. Isang gabi, Boss Pau, dumating ako ng maaga. Napansin kong maraming pulis sa kalsada. Ayon sa mga nagbabantay sa labas, may natagpo ang lalaki sa lumang gusali sa tapat namin. Nakaluhod at tila nakatingala sa kisame. Hindi raw alam kung ano ang nangyari. Pero may mga nakita silang kakaibang marka sa sahig. Mga hugis na parang paa pero paikot ang anyo. Parang umiikot na spiral na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko sineryoso iyon, Boss Pau. Pero simula noon, tuwing nakaharap ako sa lumang gusali, parang may nakasilip mula sa pinakamataas na bintana.
Habang tumatagal, mas nagiging mabigat ang presensya sa convenience store tuwing 3:00 ng madaling araw. May oras na iyon kung kailan parang sabay-sabay na namamatay ang tunog ng refrigerator, ng aircon at ng ilaw. Hindi sila namamatay physically, pero parang nawawala ang ingay nila. Kapag nangyayari iyon, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Para bang may naglalakad sa likuran ko, sa bawat aisle. Mabagal, mahaba ang hakbang, at siguradong hindi yun tao. Isang madaling araw ng Biyernes, nasa backroom ako at nag-accounting. Napansin kong bumukas ang pinto, pero wala namang dapat na papasok. Sa gilid ng paningin ko, Boss Pao, ay may gumalaw na anino sa sahig. Parang 2 paa, pero walang katawan. Para itong nakabitin o kaya hindi konektado ang itaas na bahagi. Dahan-dahan itong humakbang papunta sa loob. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Nanigas lang ako at hinayaan ko itong dumaan. Nang tuluyan itong nawala, narinig ko ang tunog ng automatic door sa labas. Para itong may pumasok, pero wala namang tumunog na sensor. Walang naglakad sa tiles, walang nagbukas ng freezer. Simula noon, Boss Pao, mas lumala ang mga pangyayari. May mga CCTV footage kaming natagpuan na nagtataka pa rin ako hanggang ngayon. May oras na makikita ang isang tao na pumapasok sa store. Pero sa second camera, wala siyang refleksyon sa glass door. May isa pang footage na nakaharap sa aisle ng noodles. May dumaan na anino na kasing liwanag ng ilaw, pero hindi mo makikita ang katawan. Parang silweta lang na umiilaw sa madilim. Isang gabi, dumating ang delivery truck ng tubig. 2 lang kami sa ship. Habang iniaakyat namin ang mga galon, napansin ko na parang may nakatusok na kamay mula sa ilalim ng shelf. Hindi ito kamay ng tao. Parang gawa sa manipis na balat na halos transparent at sobrang haba ng mga daliri. Para itong humahaplo sa sahig. Dahan-dahang sumusulat ng kung anong hugis. Nang sumilip ako ng maigi, wala na ito. Pero ang sahig ay may marka ng basa. Isang bilog na may pahalang naguhit sa gitna. Parang mata na nakadilat. Hindi ko kinaya iyon at nagpa-transfer ako sa ibang branch. Pero bago ako tuluyang umalis, may isang huling gabi na hindi ko makalimutan. 2:30, nag-iisa lang ako sa counter. Tahimik ang labas, kahit na dapat ay maingay pa ang kalsada. Tumingin ako sa glass door at doon ko siya nakita, Boss Pao. Isang aninong nakatayo sa gitna ng Espanya. Hindi humahakbang, hindi gumagalaw. Nakatitig lang diretso sa kinatatayuan ko. Hindi mo masasabing tao dahil wala itong muka. Pero may porma ang ulo at mga balikat. Boss Pao, nang unti-unti itong lumapit. Hindi siya tumatakbo, hindi naglalakad. Pero sa bawat blink ng ilaw sa kalsada, ay mas lumalapit ito hanggang sa maramdaman kong nasa mismong harapan ko na ito. At nang biglang nag-brown out ang buong store, walang ilaw, walang ingay, walang kahit anong tunog.
Dahan-dahang bumukas ang automatic door kahit wala akong nakita o narinig na motor. At sa pinakadilim ng espasyo, ramdam kong may pumasok. Hindi ko makita, pero ang lamig na dumapo sa batok ko ay parang yelong hinubog sa banyo ng patay. Tumagal iyon ng halos 3 minuto. Nang bumalik ang ilaw ay walang tao, pero ang sahig ay basa. May mga yapak na hindi ko alam kung paano mabubuo ng kahit anong nilalang. Iyon ang huling gabing nagtrabaho ako doon. Ngayon, Buspaw, tuwing dumadaan ako sa Espanya, pinipilit kong umiwas doon. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, tuwing lumalampas ako ng madaling araw sa may underpass ng Lacson, may lamig na dumadampi sa akin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o kung may puwersang hindi ko makalas. Pero ang sigurado ko, ang convenience store ay 24/7 at hindi lang tao ang humihinto doon. May mga oras na ang pumapasok ay hindi nakabilang sa mundo nating gising. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.